voice of God, Almighty warrior, declaring all His command. You are a chosen generation, a mighty force in the land. All of creation now is waiting to see the righteous take their stand, moving out in His anointing, fulfilling God's eternal plan. Arise, this is the final hour. Arise, you soldiers of the King. Arise, put on your holy armor. No, the gates of hell will not prevail. So arise, the Spirit says Army of God is now assembled. A people filled with power and might. The time is now, no hesitation. Take up your sword, stand up and fight. Arise, this is the final hour. Arise, you soldiers of the King. Arise, put on your holy armor. For the gates of hell will not prevail. So arise, the Spirit says arise. Come on and arise, this is the final hour. Arise, you soldiers of the King. Arise, put on your holy armor. For the gates of hell will not prevail. So arise, the Spirit says arise, children of God, arise, yeah, arise, stand up and fight, arise. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay tungkol kay Nehemias. Sobra pong na-bless ako sa buhay niya. Si Nehemias ay isang lalaki na may compassion o may passion o pagmamalasakit para sa kanyang bayan. Minsan ay nakamusta niya ang kanyang isang kapatid, si Hanani, kung ano na ang kalagayan ng kanilang lungsod. Ang sabi ni Hanani, kawawa naman ang mga kababayan natin, hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula nang sunugin iyon. Alam niyo po, sa pagkakabalitang iyon sa kanya, si Nehemiah po ay napaiyak. Tapos ilang araw siyang nagdalamhati. Tapos nalid na siyang mag-ayuno at nanalangin siya. Kamangha-mangha po talaga na sa isang kataong katulad ni Nehemias na siya po ay nagtatrabaho na sa kaharian ng hari sa Susa kay Artaxerxes, tagatikim siya ng alak. Sasabihin natin siya po ay nasa napakamaayos na kalagayan, isang OFW na ang laki-laki ng sweldo, and yet talagang siya ay napagabag. Kaya talagang nalit siyang manalangin, magdasal. Alam niyo po, nadiskubre ko na si Nehemiah ay napakamadasalin.
At kilala niya kung sino yung Diyos na kanyang tinatawagan, pinaglilingkuran. Nakakatuwa po si Nehemias, kahit wala po siya sa sarili niyang bayan, dala-dala niya pa rin po ang kanyang pananampalataya kahit doon sa isang lugar na hindi kumikilala sa kanyang Diyos. At ito po ang kanyang pagkakilala sa kanyang Diyos. O Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad ng inyong mga utos. Pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. At nanalangin siya ng nanalangin araw at gabi para sa kanyang bayang Israel na kanyang pinaglilingkuran. Praise God! Ang matututunan natin dito kay Nehemiah, siya nga ay mapanalanginin. Bakit siya mapanalanginin? Kasi kilala niya ang Diyos na kanyang nilalapitan. Mahalaga pala yun, para lagi tayong nananalangin ay dapat kilala talaga natin yung ating nilalapitan. Ang isang dahilan kung bakit ang isang Kristiyano ay hindi nananalangin ay dahil hindi niya talaga lubusang nakikilala ang kanyang Diyos. Hallelujah! Dito sa ating church, hinihikayat tayo palagi na magkaroon tayo ng intimate relationship with Him, with God. At yan ay sa pamamagitan ng pagtuklas pa sa Kanya, sa pamamagitan ng pagbabasa at pagmameditate ng Word of God. Hallelujah! At nakikilala rin natin siya sa ating mga karanasan. Sa bawat araw ng ating buhay, nagpapakilala ang Panginoon. Alam niyo po, ako po ay hangang-hanga sa Panginoon dahil mula nung nag-lockdown, ako po ay laging nagluluto sa aming bahay at lagi kong kaulayaw ang bawang, sibuyas, kamatis, and I'm always amazed kung nakita ko kasi paano ka-intricate ginawa ng Diyos ang bawang, ang sibuyas, ang kamatis, yung kulay, yung texture, and everything. Nakikita ko ang Panginoon. At alam niya ng Lord, lagi ko siyang hinahangaan sa mga ganoong maliliit na bagay. Hallelujah! Praise God! Mahalaga po na kaya po tayo hindi titigil sa kapapanalangin ay dahil kilala natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At ang maganda sa bahagi ng panalangin ni Nehemias, siya ay nagkaroon ng repentance. Alam niyo po yun? Sabi doon, sabi niya, inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. Napakabigat ng aming kasalanan sa inyo. Hindi namin sinunod ang inyong kautusan. Nilabag namin ang mga tuntuning ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod na si Moses. Hallelujah! Sinabi niyo kay Moses, kung kayong mga Israelita ay tatalikod sa akin, ikakalat ko kayo sa iba't ibang mga bansa. Balit kung manunumbalik kayo at tutupad sa aking mga utos, mapadpad man kayo sa pinakamalayong lugar, titipunin ko kayong muli sa lupaing aking pinili upang sambahin ako roon. Sila ang inyong mga lingkod at ang inyong bayan na tinubos sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at lakas. Kaya nga Lord, pakinggan nyo ang panalangin ko at ng iba pang lingkod nyo na nagnanais magparangal sa inyo. Pagtagumpayin po ninyo ako ngayon, aking Diyos. Kahabaganawa ako ng hari. Alam nyo, nakaka-inspire po talaga itong panalangin na naisulat. Nakakatuwa naman na isulat pa yung prayer ni Nehemiah. Isa sa kanya mga prayer. Lalo na dahil nagkaroon siya ng burden para sa kanyang mga kababayan.
Mahalaga po ang repentance. Alam na alam po natin na ang kasalanan ay siyang humahadlang sa atin at sa pagkilos ng ating Diyos. Alam na alam niya ni Nehemias, kaya hiningi niya agad ng patawad. Hindi niya nga sinabing sila lang ang may kasalanan. Sa totoo lang sa tingin ko wala naman siyang kasalanan, righteous siya, and yet nakisali siya, inangkin niya, nag-intercede siya para sa kanyang mga kababayan. At ang tanong ko mga kapatid ko, tayo ba ay may nalabag na mga aral na ibinigay sa atin ng Panginoon nitong nag-lockdown tayo? Hingi po natin ang tawad dyan. Hindi ba tayo nakakapag-pray? Hindi ba tayo nakakapag-praise and worship? Hindi ba tayo nakakapag-share ng gospel sa iba? Hindi ba tayo mapagpasalamat? O naging tamad ba tayo? Mga kapatid, mahalaga po na sa ating paglapit sa Panginoon ay maingi po natin ang tawad ang ating mga kasalanan, at mangyayari lamang po yan kapag tayo ay kinakasiyahan ng Holy Spirit. Kaya Holy Spirit, talagang tulungan nyo nga po kami. Amen. Alam na alam ni kinuot din ni Nehemiah ang mga pangako ng Diyos para sa kanila. Mahalaga talaga na alam natin ang mga pangako ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Halimbawa, bang malapit nang dumating ang Panginoon, nararamdaman na natin, nakikita na natin ang mga kahirapan, nakakatakot. Di ba po sinabi ng Panginoon sa atin na kung ang kanyang bayan na tinawag sa kanyang pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang kanyang muka at tatalikod sa mga kasalanan, siya ay Diyos na makikinig, magpapatawad at magpapagaling sa ating bayan. Church, mahalaga po pala talaga na alam natin ang salita ng Diyos para yan ang magamit natin sa ating pananalangin. Amen. At tuloy, makakapag-petition tayo. Makakahingi talaga tayo ng pabor sa ating Panginoon. Mahihingi natin ang pagtatagumpay doon sa mga ninanais ng Panginoon sa ating mga buhay. Praise God, anong nangyari doon sa pananalangin ni Nehemias? Hindi siya nakontento na nagpray lang siya. Humingi siya ng wisdom kung anong gagawin niya. At alam nyo, after a little while, sa kanyang pagsisik sa Panginoon ay na siya ng Lord na pumunta sa Israel, sa kanilang bayan, para tumulong sa pagpapatayo ng mga pader ng lungsod. Kaya nung nilapitan niya ang hari at sinabi niya ang kanyang goal, ang kanyang mission sa pagbalik sa Israel, ay alam nyo, andun agad ang pabor ng Panginoon. Siya ay pinayagan kasama ng mga iba't ibang klase ng kakailanganin niya sa pagpunta at pagbibuild nga ng walls. Okay? So, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Mga kapatid ko, alam nyo po, nung tayo po ay nagkaroon ng pandemic, 4 months na po tayo dito. Alam nyo po ba kung ano ang nangyari sa atin? Tayo po ay na-scatter. Diba po? Sanay na sanay tayo. Dati na nag-church tayo, nakikita-kita tayo. Pag Sunday, may mga cell groups pa tayo, may prayer meetings pa tayo, and in a way, kakatulong talaga yon para tayo ay tumatag, magpatuloy sa ating pananampalataya. Pero lahat ng yon ay nawala, and parang it seems yun nga, nagkanya-kanya tayo, na-scatter tayo. Parang na tayo, no, yung kailangan kanya-kanyang langoy.
para hindi malunod. Nagsikap po talaga ang ating church na talagang umabot, even through online, hinilingan ng mga cell leaders na talagang sikapin na talagang abutin kayo, makipag-communicate, magkamustahan, magpalakasan. Kaya lang talagang mukhang hindi natin talaga lahat na abot. And it seems with this condition ay nanamantala ang ating kaaway. Parang alam nyo, habang binabasa ko ito, para tayong isang church na nawala ng pader. Nawala ng pader, and anything na ialok sa atin ng kalaban o mga tukso o minsan din na nga natin namamalayan ay nangyayari sa atin na to the point na tayo ay nanlalamig na sa ating mga pananampalataya. Hindi na natin nagagawa yung mga dati nating ginagawa. Like halimbawa po, pag-praise and worship, yung pagtatights, yung pong pananalangin, inano po natin talagang maigi ang ang family altar, kasi talagang yan na lang po yung isang makikita nating grupo na nandyan, katabi nyo na, at talagang magkakatulungan kayo. Pero alam na alam ko po na hindi yun ganong kadali. Nagpupuri ako sa Panginoon. May mga pamilya naman po talagang na-appreciate nila ang family altars, nagpatuloy, pinaglalaban, pero may mga family altars din po na nagsimula naman, praise the Lord. Kaya lang po, alam niyo yun, hindi na po natutuloy, nawala na po, naagaw na po ng kalaban yung vision natin. Kaya alam niyo po, katulad ni Nehemiah, kami po mga leaders niyo ay gustong-gustong maitayong muli ang pader, the walls of protection around each one of us. Amen. Praise God, tulungan niyo po kami, panalangin niyo po kami talaga. Matanggap namin ang patuloy na karunungan ng Diyos para even sa ganitong kalagayan ay magiging isa din tayo, konektado, nagpapatuloy ang mission at ang vision, nagpapatuloy ang pagsamba. Dahil na-learn natin on last Friday, worship is not based on geography or location, kundi it's based on our God. Amen. Kahit sa anong lugar, kaya nating sumamba dahil kilala natin ang Diyos. Hindi nakabase sa lugar ang ating pagsamba. Ang pinromote nga po ng Lord ang ating mga tahanan. Ginawa niya tong templo, ginawa niya simbahay, bahay na simbahan pa. Amen. That means temple of God. O mga kapatid ko, I pray talaga na ito po ay patuloy na mauunawaan natin, and we will be so privileged talaga to welcome the presence of the Lord in our homes. Hallelujah, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dumating na si Nehemias doon sa lugar na pupuntahan niya. At alam niyo ba, nung mabalitaan ni Sanballat at ni Tobias na may dumating upang itaguyod ang kapakanan ng mga Israelita, sila'y lubos na nagalit. Alam niyo, church, totoong-totoo po na tayo ay may kaaway. Yan po yung isang gusto ko pong ipaalala sa ating lahat, ipaalala sa sarili ko, may kaaway po tayo. May kaaway po tayo, kaya kailangan marunong tayong lumaban. Hindi po tayo papayag sa lahat ng kanyang gusto. Unang-una, yung pigilan tayo na gawin ang lahat ng mga sinimulan sa atin ng Diyos, gawin ang mga ang goals natin, ang vision natin, na talagang tayo ay mamumuhay, magpapagamit para sa Kanya, that we will go and bear much fruit, and that our fruit should remain. Kita nyo dito, si Tobias at si Sanballat po ay isang representative
ng ating kaaway. Imagine nyo, itataguyod ang kapakanan ng mga Israelita. Sila'y lubos na nagalit. Ayaw nila na umunlad, tumibay, lumakas ang mga Israel. Gusto nilang mapahamak ang mga Israelita. Kaya, alam niyo po, nag-vision casting si Nehemiah sa mga nakatira doong mga kababayan niya. Okay? After so much ng kanyang pagsuri, pagsisiyasat, ng totoong kalagayan ng kanyang bayan, ay pinulong niya ang kanyang mga kababayan. At ang sabi niya, nakikita nyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan? Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Itayo nating muli ang pader ng lungsod upang mahango na tayo sa kahihiyan. Amen. Alam niyo, nag-vision casting siya, yung natanggap niyang salita sa Panginoon. Pinakita niya ang kalagayan ng Israel. Alam niyo, nahikayat Nahikayat. Maganda pala yun, no? Yung tayo ay sinasabi natin talaga na ito ang ating kalagayan. Alam niyo, na-open ang mga kasamahan niya doon. Sabi nila, kung gayon, simulan na natin ang pagtatayo. Sabi nila, kaya't naghanda nga sila upang simulan ang gawain. Hallelujah. Alam niyo po, ito po yung gusto kong i-share sa inyo, mga kapatid ko. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Hanggang ngayon ay gusto niyang maranasan natin yung plano na iniligay niya para sa atin, para sa ating community, sa ating church bilang JGians. Gagawin pa rin natin to go and bear fruit. And our fruit should remain. Mag-remain, hindi mawawala. Amen? Hallelujah. And we will bear much fruit kahit may konting kahirapan na katulad nito. Hindi po tayo papayag na tayo ay mapipigilan in Jesus' name. Mga kapatid ko, konting tiyaga na lang, konting takbo na lang. Malapit na talaga. Hallelujah. Pero uulitin ko sa inyo, may kaaway po na talagang pumipigil sa atin. Pero kayang-kaya naman natin pong mapagtagumpayan. Basta nagkakaisa tayo na lalaban. Sabi dito, papagtatagumpayin tayo ng Diyos ng kalangitan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo po ay mananalangin na. At ang isang tip ko po sa inyo, para maging napaka-engaging po ang ating panalangin at ma-enjoy, naranasan ko po ito ay nakikisabay ako sa prayer at nagsasalita ng Amen. Yes, Lord. Yun po. Kaya sinasabi ko po sa inyo to para talagang magkaroon talaga tayo po ng, alam niyo po, yung alam ninyo na nakapanalangin tayo. Amen po ba? Sige po. Po tayo manalangin ay hayaan nyo magbigay ako ng mga announcements sa inyo. Tayo po sa mga susunod na araw ay makakarinig ng mga exhortations to remind us of our basic teaching, ang mga aral na itinuro sa ating simbahan para tayo po ay maging matatag, matibay sa ating pananampalataya at para hindi tayo mawawala, hindi tayo manlalami kahit na ano pa ang mangyari. Paninindigan natin ang mga aral na ito, nagawa na natin ito, gagawin natin to hanggang sa dumating ang Panginoon. So, let's just open up our hearts sa mga bawat online daily devotion natin dahil yun nga po ang mangyayari. So, let's pray for all the exhorters, talagang magkaroon tayo ng isang vision why tayo ang gagamitin ng Panginoon. Hallelujah! Tayo po ay, ulitin ko ang ating kalagayan, tayo ay naging scattered church, pero hindi ibig sabihin noon ay
magkakanya-kanya na tayo, pagsusumikapan nating manindigan sa faith na ibinigay sa atin. Nag-iba-iba man tayo ng mga lugar at hindi man tayo nagkikita-kita sa ngayon. Let me also remind and announce na ang mga tahanan natin ay simbahay na. Okay? So, yan na po yung simbahan na ng mga taga-JGA. At simbahan yan, pinapaalala ko din po na meron din naman po tayong ministry para sa mga bata. Ito yung Children's Church Online. At napakaganda naman po ng mga episodes nito. Nakaka 10 episodes na po. Ang panalangin ko po, promote nating lahat ito, lalo na doon sa mga tahanan na may mga bata. Ang mga Sunday School teachers ngayon ay ang mga tatay at nanay. Sasamahan lang po natin sila doon every week. 30 minutes lang po and naniniwala po ako talaga na mai-enjoy ng mga bata ang ating church online. And then, gusto ko rin pong ulitin ang paalala na inaayos po ng Lord ang ating pamilya. Yung po bang tipong kaya nandyan ang church para wala pong maiwan na kahit na isang miyembro ng ating pamilya, alam ng Lord ang mga totoong kalagayan natin ng ating pamilya. Kaya maging matyaga lang po tayo na makikonnect, maging matyaga makinig, manood ng mga online services natin, devotion, Friday prayer meetings, Sunday worship services. At ito po ang magiging resulta nito mapapanindigan natin ang ating mga daily quiet times, ang ating mga family altars, ang ating mga simbahay, ang ating mga cell group meetings ay talaga pong inire-revive, ipinare-restore sa atin ng Panginoon. Please, mahalaga po na tayo ay nakikita-kita at least once a week, even through online. Hindi lang po natatapos sa pandemya ang mga challenges natin. Marami pa po tayong kakaharapin. Even sa loob ng ating mga tahanan ay marami tayong mga challenges. Maaring maliliit yan, pero hayaan yung lumago tayo. Maging kalmado tayo at maranasan pa rin natin ang mga pagliligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, lalo na't kung ito'y ating tutuparin. Kaming mga elders po ninyo ay walang ibang dinadasal kundi ang makapanatili at makapanindigan tayong lahat sa pag-ibig at turo na natanggap na natin mula sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Manalangin po tayo. Aming Ama na nasa langit, marami pong salamat. You are the great I am. Ikaw ang dakilang Diyos. Dakila ang iyong kapangyarihan. Dakila ang iyong kabanalan. Dakila ang iyong katapatan, Panginoon. Ang dalangin namin, magkaroon kami talaga ng fear of God. Banal na takot sa iyo, Panginoon, O God, ang mga taga-JGA, O Lord. Hallelujah, Panginoon, tulungan niyo po kaming makita ka kung sino ka talaga. At Lord, yun po ang mag-uudyok sa amin na patuloy at palagi kaming manalangin at hindi po kami tatamarin sa pananalangin. Gawin niyo po kaming katulad ni Nehemias. Nakatanggap siya ng napakalaking biyaya, dakilang biyaya ng panalangin. Panginoon, kailangan po namin yan ngayon. Dalangin din namin, O Diyos, na kung ano nga po ang burden ninyo, kung ano ang nasa inyong puso ay idaloy niyo sa amin, Panginoon, O God. Lord, katulad ng ginawa niyo kay Nehemias, Panginoon, talagang ipinasa ninyo, ipinadama ninyo, ipinakita ninyo, ipinarinig ninyo, Panginoon, ang inyong burden tungkol sa kanyang kababayan, Panginoon. Kami din, Panginoong Diyos, ipadama ninyo ang inyong nararamdaman, nakikita
naririnig, Panginoon, sa mga kapatiran namin, Panginoong Diyos, sa JGA, O God. Panginoon, hayaan niyo ang dalangin namin ay mabigyan namin kayo ng kaluguran, Panginoon. Lord, maipaglaban namin ang pananampalataya na naipagkaloob na ninyo sa amin, Panginoon. Humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Banal na Espiritu, give us strong conviction. Give us strong conviction of sin, conviction of righteousness, O God. Restore us once more. Revive us, O God. Panginoon, patawarin mo kami. Marami na po kaming hindi nagagawa na pagsunod sa inyo. Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon, O God. Tulungan niyo po kami, O Diyos. Hallelujah, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Lord, hindi na po namin gaanong na ipapatupad ang iyong kalooban, Panginoon, in our personal quiet times, O God. Lord, hallelujah, O Lord Jesus. Lord, tulungan niyo po kami na ang bawat naririnig naming mensahe mo, Panginoon, ay maipatupad namin, madala namin sa aming pagdarasal, maipatupad namin, Panginoon, O God. Hallelujah, O God. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon. O Lord, pakinggan niyo po ang aming panalangin. Hallelujah. Lord, huwag po naming masayang ang mga pagkakataon, O Diyos, lalo't kami po ay nasa mga huling araw na, Panginoon. Hallelujah, O God. Papagtagumpayin po ninyo kami ngayon. Hallelujah, sa pagdating ng panibagong buwan na ito, Panginoon, maranasan namin, Panginoon, ang inyong pagkilos, ang outpouring ng Holy Spirit. Hallelujah, O God. Dahil mahalagang maitayong muli namin, Panginoon, ang walls of protection, the walls of prayer, the walls of the cell group, the walls, Lord, of meditating the Word of God, the walls of fasting, O God, the walls of giving, Lord, hallelujah, O God, the walls of praise and worship, O God. Lord, tulungan niyo kaming sama-samang magtayong muli, Panginoon, ng mga pader na ito, O Diyos. Hallelujah, at ina-acknowledge din po namin na meron kaming kaaway, meron pong vision killer, O God, meron pong humahadlang violently, Panginoon, sa vision at mission namin, Panginoon, to go and bear fruit and that our fruit remain. Our fruit remain, O God. Panginoon, help us to fight the good fight of faith, O God. Hallelujah, O God. Panginoon, O Diyos. Lord, totohanang makita namin, Panginoon. Lord, kung paano nanalangin si Nehemias, Lord, na nakita nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanilang bayan, ang kawasakan nito, Panginoon. Lord, talagang dalangin po namin, Panginoon. Makita po namin ang tunay na kalagayan ng iglesia mo, Panginoon. O God, kung paano ang kalaban, Panginoon, ay malaya, Panginoon, O Diyos, na nakagagawa sa amin. Lagyan kami ng espiritu ng katamaran. Lagyan kami ng espiritu ng complacency, O God. Lord, lagyan kami ng espiritu, Panginoon, ng apathy, O Lord. Kawalan ng interes, kawalan ng, Lord, ng totoong concern, O God. Ang pagwawalang bahala, Panginoong Diyos. Lord, sa iyong mga salita. Oh yes, O God. Lord, marami pong salamat na pagtatagumpayin niyo kami, Panginoon. Diyos ni Nehemias, Diyos ni Pablo, Diyos ng kalangitan, hallelujah, Diyos ng mga taga-JGA, hallelujah, O God. Patuloy po na
inihahayag namin, idinideklara namin ang overflowing presence mo, banal na Espiritu sa aming mga buhay, Espiritu, kaluluwa at katawan. Idinideklara ang katagumpayan ng katulad ng isang more than conqueror, O God, sa lahat ng sitwasyon ng aming mga buhay. Nagdideklara po kami ng excellent spirit, excellent knowledge, and excellent understanding na matanggap namin to do the great exploits of God for God. Lord, nagdedeklara kami ng restoration of all that we really are, Panginoon, and all that is ours in Christ Jesus. Nagdideklara po kami, Panginoon, ng favor of God and man, na mabuhos ito abundantly sa amin para maipatupad namin ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Nagdideklara po kami ng love of God na tunay at napakalapit, intimate. Yan ang mahayag sa amin inwardly and outwardly, in every heart, in every home, and in every church, O God, para po ma-transform ang aming bayan. We also declare, O God, we are an overcoming army of God. Hallelujah, O Lord. Yes, O Father. Upang patuloy na makalaban at makapanagumpay, Panginoon, sa gawa ng kaaway. And we declare and decree, O God, Lord, that winning souls and making disciples for Jesus, Lord, ang mananatili sa aming mga buhay bilang aming mga misyon. Hallelujah. At magiging dahilan bakit kami nabubuhay pa, Panginoon Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. Alam namin na sa tuwing kami ay nananalangin, meron po kayong ginagawa at may nangyayari, Panginoon. Kaya naman kami ay nagpapasalamat, Lord, sa iyong kabutihan, Panginoong Diyos. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, Lord, sa napakabuti mong kalooban sa aming mga buhay, Panginoon. Yes, O God. Thank you, Lord. JGA will activate. JGA will make a stand. Hallelujah. For the glory of Jesus. Pagpalain nyo ang bawat pamilya, Panginoon. The blood of Jesus to cover us, O God. At patuloy po kami, Panginoon, O Diyos, Lord, na mararanasan ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, at ang katotohanan ng iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. In Jesus' name we pray all these things. Amen. Amen. Began a good work in you. He who began a good work in you will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. Oh, thank you, Lord, that you're faithful to us. He who began a good work in you. He who began a good work in you. He who began a good work in you will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it.
will never abandon you. You are His treasure, and He finds His pleasure in you. He who began Began a good work in you. Began a good work in you. He who began a good work in you will be faithful. to complete it. Will be faithful. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. He'll be faithful. Will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. He'll complete it in